ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niya'y banal, kailang matatanya. Kung wala ng pagkakataon, na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan matatanya. Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Muli nating ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos na may temang Virtuous Life. Ngayong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat na Working Hands. Sa ating pong pag-aaral ay ating pong tatalakayin ang aklat ng Exodus chapter 4 verse 1 to 5. Ganito po ang sabi. At si Moses ay sumagot at nagsabi, Dadapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako, ni didinggin ang aking tinig, sapagkat ang aking sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. Dumaraing si Moses sa ating Panginoon nang sabi, hindi sila maniniwala. Bakit? Ang Panginoon ay hindi nagpakita sa kanya. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa verse 2, at sinabi sa kaniya ng Panginoon, ano ang iyong nasa iyong kamay? At kaniyang sinabi, isang tungkod. At sinabi sa kaniya, ihagis mo sa lupa. At kaniyang inihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng ahas. Ngunit ang sabi ng Diyos, at sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay, sunggaban ang kaniyang buntot. At iniunat nga ni Moses, at ang tungkod at ang ahas ay naging tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob,
ay nagpakita sa iyo. Ito ay nung panahon na tawagin ng ating Panginoon si Moses, na sa pamamagitan ng nasa kamay ni Moses, siya ay naglingkod sa ating Panginoon. At kung ating pong titignan sa ating pong buhay ngayon, mga minamahal na mga kapatid, marami sa atin ang nagwiwika, papaano akong maglilingkod? Yayamang ako'y wala namang kakayahan. Ninais kong maglingkod sa Diyos, kaya lang wala naman akong maayos na hanap buhay. Kung ako sana'y merong sasakyan, kung ako sana'y merong magandang trabaho, disin sana'y wala ng problema sa paglilingkod. Ngunit ngayon, mga minamahal na mga kapatid, alalahanin natin si Syamar. Siya ay ginamit ng Diyos, samantalang ang kanyang kagamitan lamang ay isang bagay na matulis, na kung saan ito ay ginagamit upang maituwid o maituro ang mga hayop. Ngunit, sa bagay na ito, siya ay nagtagumpay sa 600 Pilisteo. Si David, mga minamahal na mga kapatid, isang tirador at isang bato, isang malaking higante ang kanyang naibuhay. Mga kapatid, naalala nyo ba na ang ating Panginoong Hesus nung siya ay nangangaral pa, isang batang paslit na may dalang 5 tinapay at 2 isda, nang ito ay ipagamit niya sa Diyos, 5,000 katao ang kumain at silang lahat ay nangabusog. Ngayong gabi, ano ang nasa ating mga kamay? Kumusta ang ating mga kamay na dapat gumawa sa panawagan ng ating Panginoon? Ano ang nasa ating mga kamay? Ang una sa ating pag-aaral ngayong gabi ay kasiguruhan ng ating pananampalataya o kasiguruhan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pakikisangkot sa banal na gawain ng Diyos. Ang ating kaluluwa ay ating naiingatan. Ang sabi nga sa aklat ng Mateo chapter 6:26, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay sa buong sanlibutan, kung ang buhay naman niya ay mawala. O ano ang ibibigay ng tao katumbas ng kaniyang buhay? Mga minamahal ngayong gabi, nilalayon ng Diyos na huwag nating hangarin o ang anumang bagay sa sanlibutan ito, kundi gamitin natin kung anumang bagay ang meron sa ating mga kamay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma chapter 14 verse 12, kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang mga sarili. Sa atin palang pang-araw-araw na pamumuhay, ang Diyos ay nagbibigay ng pagsusulit sa bawat isa sa atin. Ngunit sa ating buhay ay meron tayong pinagpapasyahan o meron tayong pinagpipilian sa ating buhay. Una, pwede tayong maging ganap na Kristiyano at lubusang maglingkod sa Diyos. O kaya na may mamuhay ayon sa ating sarili at gawin ang lahat ng ating naisin. Ngunit si Apostol Pablo ay may paalala sa bawat isa sa atin na kung tayo man ay magpapasya sa ating buhay, ang sabi niya sa aklat ng mga taga-Galacia, chapter 6, verse 7 ay ganito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat ng ihahasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin. Ano daw mga minamahal na mga kapatid? Kung ano ang iyong ihahasik, ay siya ang iyong aanihin. Kaya kung tayo ay maghahasik ng masama,
siguradong masama ang ating aani. Kung tayo ay maghahasik ng mabuti, siguradong mabuti ang ating aani. Yan ang nasa ating kamay, ang katiyakan ng ating kaluluwa. Ang ikalawang nasa ating mga kamay, mga minamahal na mga kapatid, walang iba kundi ang oras o panahon. Sangayon po sa pag-aaral, meron lamang tayong 168 oras sa buong sanlinggo. At ang 50 oras ay nagagamit natin sa pagtatrabaho. At 56 na oras ginagamit natin sa pagkain. At meron lamang tayong mga kapatid tinatawag na 56 na oras sa pagtulog at 10 oras sa pagkain. Kung atin pong titignan, meron pang 52 oras. Ang tanong, saan natin gagamitin ang natitirang oras na ito? Sa paglilingkod ba sa Diyos o sa pagliliwaliw sa ating buhay? Nasa sa atin po ang pagpapasya kung papaano natin gagamitin ang ating pong oras. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Colossus chapter 4 verse 5, magsilakad kayo ng may karunungan na nasa labas ng inyong samantalahin ang panahon. Kaya kailangan daw na samantalahin ang panahon. Bakit? Dahil ang sabi sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 16, na inyong samantalahin ang Panginoon, ang panahon, sapagkat ang araw ay masama. Nilalayon ng Diyos na tayong lahat ay gumawa. Dahil ang panahon natin ngayon ay pasama na ng pasama. Kaya ang sabi niya, samantalahin ninyo ang pagkakataon. Dahil ang panahon ay masama. Inanais ng Diyos na tayong lahat ay gamitin natin ang oras na may karunungan. At kung nais natin na magamit natin ang oras na may karunungan, gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 2, ganito ang sabi, panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan, at panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbubunot ng itinanim. Kung atin pong titignan sa talatang ito, o sa pagitan ng dalawang ito, ay merong buhay, at ito ay nasa ating paggawa. Sa pamamagitan ng ating kamay, gagawin natin ang ating buhay na may kaayusan. Ngunit kumusta ang uri ng ating pamumuhay? Nagagamit ba natin ng tama ang panahon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano ba ang nasa ating kamay? Narito ang pangatlo, mga minamahal na mga kapatid. Ang nasa ating kamay ay walang iba kundi ang ating talento. Sabi nga sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 15, ang isa'y binigyan ng 5 talento. Ang isa naman ay binigyan ng 2. At ang isa ay binigyan ng 1. Sa bawat ayon sa kaniyang kaya. Tayo pala ay pinagkalooban ng Diyos ng mga talento. Ayon saan? Sa ating kaya. Kaya wag nating hanapin yung talento ng iba na magkaroon tayo ng gaya ng kanilang mga talento. Wag nating hanapin na bakit siya meron, ako wala. Dahil ang sabi sa talata, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ayon lamang sa ating mga kaya bago siya pumaroon sa kanyang pinaroonan.
Kaya kung ating pong titignan ang sabi rito, kung ang ating talento lamang ay ating gagamitin, ang ating talento ay lalago. Kaya nga sabi ito, ang ating mga talento, kapag ito ay ating ipinagamit sa Diyos, bagamat yan ay isa, magiging dalawa. At ang dalawa, kapag ipinagamit natin sa Diyos, magiging apat. Ang ating talento ay nasa ating mga kamay, kung ito ay gagamitin natin sa paggawa o sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kung titignan, ang sabi po rito, sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 9, verse 10, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng may kapangyarihan, sapagkat wala nang gawa ni katha, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong paroroonan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, kung anumang bagay ang nasa ating kamay, dapat nating gawin na may kahusayan. Dahil darating ang panahon, hindi na natin magagamit kapag tayo'y mga nangasalibingan. Mga minamahal, sa gabi ito, nilalayon ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isang tunay na paglilingkod. Nilalayon ng Diyos na tayong lahat ay magpasakop. Nilalayon ng Diyos na tayong lahat ay makisangkot sa kanyang banal na gawain sa lupang ito. Ang tanong, mga minamahal na mga kapatid, sa gabi nito, ano ang nasa iyong kamay? Handa ka bang ipagamit sa Diyos kung ano ang meron ka? Sa gabi ito, inaanyayahan ka ng Diyos na ikaw ay magpasakop. Ikaw ay gumawa habang may panahon pa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, marami pong salamat sa isang pag-aaral na kung saan ang mga gawain sa sanlibutan ito ay binigyan ng bawat isa sa amin ng pagkakataon na kami po ay makisangkot. Na sa pamamagitan ng mga talento, na sa pamamagitan ng panahon o oras o Diyos, nagkakaroon kami ng katiyakan sa aming mga kaluluwa na kung saan kami ay hindi mawaglit kapag ikaw ay mahayag na sa alapaap ng mga langit. Patuloy po namin dinadalangin o Diyos ang amin po mga nakakasama sa gabi-gabing pag-aaral. Kayo po nawa ang patuloy na manguna at magkalinga sa bawat isa. Patuloy kaming lukubin ng banal na Espiritu at kami po ay makisangkot sa banal na gawain sa sanlibutan ito, at ito ay matapos na, at kami ay makauwi na at makasama ka magpasawalang hanggan. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig at pagtugon, alang-alang na pong lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness,
He'll lead me. Rivers in the desert I will see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the desert, He'll lead me. Rivers in the desert I will see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.